na-inspire ako ng mga nakaraan sa kakapanood ko ng mga general ni Lord. Tapos at the same time, napapasama pa nga ako sa ABCI, di ba? Yung mga pastor doon. Tapos meron akong napapansin sa way ng kanilang pananalangin. Yung parang kapag nananalangin sila, very bold, very honest, tas at the same time, napaka-confident nila na as if nandyan lang si Lord sa kanila, tapos lahat ng mga panalangin nila ay masasagot right at that moment. Kaya nung moment na yon, nung mga, for example, kahapon nasa ABCI ako, parang sa spirit ko, may nagsasabi na gusto ko nung spirit nila, gusto ko nung parang attitude na meron sila when it comes sa prayer. Kaya inspired yon ng, kumbaga, it inspired yung message natin ng mga realization na yon ngayong gabi na to. Diba? So, ang title ng message natin ay Be Confident in God, kaya naman, Be Confident in Prayer. Para sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng confident? Yan. So kung kung iisa-isahin natin, 'di ba? Pag sinabing confident, syempre taas noo, 'di ba? Pag sinabing confident, yung hindi ka kinakabahan, hindi ka nag-aalangan, 'di ba? Pag sinabing confident, kahit sinong tao yung kaharap mo, hindi ka kinakabahan, hindi ka natatakot, 'di ba? So yan ang gusto natin na mangyari sa church natin, maging sa bawat isa na naririto. Kumbaga parang halimbawa, kapag nanalangin si Poby, hindi siya parang iiyak-iyak lang basta, na parang as if humihiling siya o sa mayor na pakinggan siya o kaya naman yun nga nagmamakaawa siya na please lang pagpalain niyo ko. Na dapat umabot tayo sa punto na kapag nanalangin tayo ay confident tayo na sasagutin tayo ni Lord. Amen? Na kapag nanalangin tayo, 'di ba, hindi ka lang basta after mo malulungkot ka lang kasi magko-question ka, tatanungin mo sarili mo kung enough ba yung prayer mo o kaya naman sinagot ba ni Lord yung prayer mo. Dapat, 'di ba, dumating ka sa punto na confident ka, 'di ba? Kasi God will make a way, tapos sasagutin pa ni Lord yung panalangin mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, magiging ganto ka. Okay? Yung be confident in God, be confident in prayer. Okay? Kaya taas ang kamay ng gustong maging confident sa Diyos. Ayan. May tiwala sa Diyos. Amen. Diba? So, dyan sa katabi mo, wala kang tiwala. Pero, yun nga, nawa, sa Diyos, may tiwala ka. Hindi, totoo naman, sa tao, hindi talaga tayo dapat magtiwala. Dapat magtiwala tayo sa Diyos. Kasi siya ang malakas, makapangyarihan, may lalang ng langit at lupa, at may gawa ng lahat. Kaya walang imposible sa Kanya. Okay? And sabi nga ng 1 John 5:14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Yan ang napakagandang pangako ni Lord, na ano man yung hilingin natin, basta't kalooban ng Diyos ay papakinggan niya tayo. Amen? Kaya for example, kung ikaw na parang minsan nawawalan ka ng kumpiyansa sa prayer, 'di ba? Alugin mo yung sarili mo, wag kang pumayag, 'di ba? Bakit? Kasi ang prayer ang binigay ng Diyos sa iyo para maatim mo, makuha mo yung mga pangangailangan mo. Pero kung halimbawa, nawawalan ka ng kumpiyansa sa prayer, tapos sunod sa Diyos, ay wala. Dapat ka nang yanigin. Dapat ka nang sapakin. Yun nga, dapat ka nang, yung parang i-wake up para maalala mo, ay hindi, effective pala ang prayer, di ba? Tsaka mapapagkatiwalaan ang Diyos. And alam nyo, ang prayer daw kasi is one of the most precious privileges we have as believers. Bukod sa worship, bukod sa fellowship, di ba? Pribilehiyo ng mga anak ng Diyos ang pananalangin. But often, many people approach prayer with fear. Ayan, with fear, doubt, or even guilt. Ang tinatanong nila, am I praying the right way? Tama ba tong pinagpe-pray ko? O tama ba tong paraan ko ng pagpe-pray? And nakikinig ba talaga ang Diyos? O meron bang mangyayari kapag nanalangin ako? Diba? Kaya ngayong gabi na to, tonight, next natin, we will be reminded of the unshakable truths from God's Word that give us confidence in prayer. Not confidence in ourselves, but confidence in the God who hears and answers prayer. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat excited ka. Yan. Kasi sumasagot ang Diyos sa panalangin. Kaya, for example, ang pinakatamang attitude talaga, whenever we approach God,
masaya tayo, excited tayo. 'Di ba? Talaga namang yung parang nagpapasalamat ka na in advance kasi sasagutin ni Lord yung prayer mo. Kaya nga ang prayer meeting, napakagandang gawain 'yan. Amen. Napaka makapangyarihan na gawain ng prayer meeting kasi 'di ba? Kaya nga welcome sa prayer meeting, 'di ba? Kung saan ang panalangin natin ay masasagot, 'di ba? Kaya kung meron kang concern kanina, may concern ka ngayong araw na to, ngayong gabi, papakinggan ng Panginoon yan. Sasagutin ni Lord yan. Kaya wag na nating patagalin, ano-ano yung mga bagay na dapat nating matutunan, malaman, ma-remind, 'di ba, sa atin, nang sa gayon magkaroon tayo ng confidence, 'di ba? O maging confident tayo sa prayer at sa Diyos. Unang-una, number 1, confidence that God hears us. Amen. Amen, di ba? Na si Lord, nakikinig siya sa atin. Sabi nga, 1 John 5:14, if we ask anything according to His will, He hears us. Di ba? Kaya yan ang dapat natin na panghawakan. Di ba? Yan ang dapat nating tayuan. Yan ang dapat nating lakaran. Na every time we pray to God, He hears us. Di ba? Pinapakinggan niya tayo. And sabi nga, God is never too busy or distracted to hear your prayers. Hindi siya busy o alam niyo yon, yung abalang Diyos. Siya po ay nakikinig sa bawat mga prayers natin. In fact, 'di ba? Agad, 'di ba? Nakaabang siya sa iyo sa susunod mong sasabihin, ikukwento. Sa fancy words, just an answer. And He is not like people who screen your calls or ignore your messages. He always listens. Hindi siya naglalagay ng archive o kaya hindi kanya binablock, 'di ba? Hindi kanya yung si Lord, wini-welcome niya po ang bawat mga panalangin natin. Kaya naman dapat 'yun ang maging confidence natin, 'di ba? Na si Lord ay nakikinig sa panalangin. Think about Jesus Christ, 'di ba? Whenever He pray, 'di ba? Anong kino-quote niya palagi? Lord, salamat, Ama, salamat dahil lagi mo kong pinapakinggan. Di ba? For example, yung pinag-pray niya yung 5 loaves and 2 fishes, yun ang pinag-pray niya eh. Di ba? Na Lord, Ama, salamat dahil lagi kang nakikinig sa akin. Then, boom. Di ba? Dumami ang tinapay at isda. Kaya dapat ganun din tayo. Every time we pray, magpasalamat tayo sa Panginoon na Lord, salamat dahil dinidinig mo kami. Okay? And then, pangalawa naman, ano yung dapat nating malaman? Confidence that God cares about us. So, ibig sabihin, may malasakit siya sa'yo. Amen? May care siya. So, sasabi nga ng 1 Peter 5:7, cast all your anxiety, di ba? Anxiety on Him because He cares for you. Ibig sabihin, lahat ng mga care mo, lahat ng mga alalahanin mo, dapat mong ibigay kay Lord. Kasi bakit? Nagmamalasakit siya sa'yo. Di ba? Kaya tayo, ano man ang mga concern natin ngayon, wala tayong dapat unang pagsabihan, kundi ang Diyos. Di ba? Meron kang pangangailangan. May kailangan kang kumbaga parang gumaling sa parte ng katawan mo, huwag mo muna sabihin agad-agad na ganito ka, na ganyan ka. Di ba? Sa Diyos kung ano yung concern mo, di ba? And He will hear. God doesn't just hear our prayers. Next, He welcomes them. Di ba? Pag sinasabing He welcomes them, alam niyo yung kumbaga, sige pa, ka lang, sabi ka lang ng sabi ng kailangan mo. Diba? And He invites us to unload our because He cares deeply. Kaya nga, nung si Robert Slardon ay sinulat niya yung book na I Saw Heaven, yung patungkol sa kanyang experience na dinala siya ni Lord sa langit, ang pinaka talagang argumento o inaway siya ng mga pastor o theologian doon, yung may nakita siyang room na maraming mga body parts. Pero sabi niya, itataya niya daw ang kanyang dangal, integridad, at ang kanyang pagkatao dahil yun talaga ang nakita niya. Na sa langit, merong room doon na mga, kung ang tawagin ay unclaimed blessing. Diba? And ngayon, ang sinasabi niya, lahat kayo mga tao na nakakarinig ng boses ko, lahat ng mga nandoon, dapat pagka-rapture na, pagtapos na ang buhay mo sa mundo, said na yung room na yon. Kasi ibig sabihin, nasabi mo na ang lahat ng mga gusto mo sa Panginoon. Ibig sabihin, kinlaim mo ng lahat yon. Amen? Walang natitira, di ba? Walang Kaya huwag tayong mahiya kay Lord. Kung kailangan mo ng ganito, kung kailangan ng ganyan, lagi mo sabihin sa Kanya. Kasi
yun nga, He cares for you. Parang kagaya nga po ng tatay sa anak, di ba? Every time na may kailangan ng anak, hindi nag-aatubiling lumapit siya sa kanyang tatay, sa kanyang magulang. Bakit? Kasi alam ng anak niya na yon, 'di ba, na may malasakit yung tatay niya o yung nanay niya, 'di ba, sa kanya. Kaya halimbawa, humingi ng gatas ang anak, 'di ba? Ay talagang bibigyan ng magulang kasi nagki-care yung magulang na yon sa anak. Okay? Kaya yun yung tatandaan natin. Bakit tayo kailangan maging confident? Kasi God cares about us. Pangatlo, confidence that we have access to His presence. Hebrews 4:16. Sabi nga dyan, let us then approach the throne of grace with confidence. Sabi dyan, yung kailangan, kumpiyansa tayo, nalapitan yung yung trono ng biyaya ng Diyos. Kasi bakit? Yun nga, binigay na. Binigay yung access sa'yo, iniimbitahan ka ng Diyos. And sabi nga, nung Old Testament, people needed a priest, God, on their behalf. But because of Jesus, we now have direct access to God. Naalala niyo yung kwento nga na nung sinabi ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. 'Di ba? Nagkaroon ng lindol, malakas na lindol. Tapos yung kurtina doon sa templo nahapak magmula taas hanggang baba. 'Di ba? Nahapak 'yon. And simbolismo 'yon, 'yun ang ibig sabihin na yung nagaharang, 'di ba? Doon sa Diyos at sa tao, sa banal na Diyos sa tao ay wala na. Ibig sabihin, every one of us, because of Jesus Christ, pwede na tayong makalapit sa Diyos. Noon, kailangan pa ng pari, kailangan pa ng high priest, kailangan pa ng sakripisyo. Pero dahil si Jesus Christ, sinacrifice na para sa atin, pwede na tayong makalapit sa Diyos. Kaya nga imagine niyo, kaya nga we are thankful, 'di ba, na nakakapag-pray tayo. We are thankful, 'di ba, na nakakapag-prayer meeting tayo. Bakit? Ibig sabihin, pinapakita nito na lahat tayo may access sa Diyos. Anong klase ka mang tao, saan ka man ang galing, anumang estado mo, iniimbitahan ka ng Diyos na lumapit sa Kanya. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang patumpik-tumpik, lumapit ka na. Yan, lumapit ka na sa Diyos. Di ba? Huwag ka nang mahihiya. Okay? And sabi nga, you don't need a title or position, just faith in Jesus Christ. Kapag pumunta nga kasi kayo sa mga corporate world, sa mga corporate na, mga kumpanya, sa kumbaga parang sa mga magagandang mga establishmento o kahit nga sa City Hall, manliliit ka. Kapag halimbawa naka-short ka lang, o kaya naman hindi ka naka-formal, o kaya naman normal ka lang na tao. Bakit? Kasi kadalasan sa ine-entertain nila, yung dapat maayos ang damit, yung dapat merong posisyon. Sino ka? 'Di ba? Saan ka galing? Meron ka bang backer? 'Di ba? Pero tayo, when it comes sa Diyos, hindi natin kailangan ng titulo or posisyon. Bakit? Kasi kapag may Jesus ka, pagtanggap mo si Jesus at dahil kay Jesus, tatanggapin ka niya. Amen? Amen. Di ba? Hindi kinakailangan laging 95 and 98 ang GPA mo. Gaba, di ba? In order na buksan ng Diyos ang kalangitan para sa'yo. Di ba? Basta't naniniwala ka kay Jesus, talaga naman, makakapanalangin ka. Again, kapag ginaganto ko kayo, it doesn't mean na na ini-endorse ko magkaroon kayo ng mababang grado. Hindi 'yon, 'di ba? Kumbaga wag niyong pakinggan yung hindi ko sinasabi. Okay? So 'yon. And then also, next natin, kaya imaginein nga daw natin yung trono, 'di ba? Yung palace or yung king's palace na sinasabi na bawal ang isang normal o isang common na tao lang, 'di ba, na lumapit sa hari. Pero imaginein mo, yung hari mismo, inadapt ka. Diba? So, ganun daw ang nangyari sa atin. Diba? Dahil kay Jesus, na dati hindi tayo pwede na lumapit sa Kanya. Pero dahil kay Lord, pwede na tayong lumapit sa Panginoon. Amen? Ayan, we have access to His presence. Kaya dapat confident ka. Kapag nananalangin, parang hindi ka nang huhula, hindi ka parang, pinagdududahan mo yung sarili mo. Di ba? And kaya ako nga rin talaga tinuturo to kasi kung meron man akong problema sa sarili ko noon is yung doubt ko sa sarili ko. Ang laki talaga ng problema ko regarding dyan. Di ba? Noon ko pa sinasabi yon kasi pag sinabi kong yung kunwari usapang pakikipag-usap, usapan na paglapit sa tao, usapang pananalangin, lagi yung may duda sa sarili ko.
'Di ba? Kasi nga, nakaranas ako ng mga rejection noon, nakaranas ako ng mga panlalait noon, kaya I started to doubt myself. 'Di ba? Hanggang dumating yung time na yung pag-ibig ng Diyos, minsan pinagdududahan ko rin. 'Di ba? Parang is it possible for God to love me? Kumbaga parang unconditionally, ganito ko, ganyan ako. Na dahil sa judgment ng mga tao sa'yo, ikaw tuloy nagkakaroon ka ng self-doubt. Pero ngayon, nire-remind tayo ng Panginoon na hindi ito patungkol sa atin, kundi ito ay patungkol sa finished work of Jesus Christ on the cross. Diba? Kaya nga merong mga nagsasabi kay Wigglesworth ba yun? O nalimutan ko na yung kung sino yung God's General na yon, na ako talaga, sinasabi niya, hindi ako karapat-dapat, di ba? Napaka-blunt niya, napaka-honest niya. Oo, hindi ka talaga karapat-dapat. Ganun siya mag-share. Kaya nga, ginawa ni Jesus yung sakripisyo na yon kasi walang karapat-dapat sa atin. Di ba? Kaya si Jesus, nag-pay na siya ng price for us, di ba? Na maging karapat-dapat sa harapan niya. And pang-apat, confidence that God answers according to His will. Ayan, paano tayo magkakaroon ng confidence sa pagpe-pray at sa Diyos? Ayan, kailangan confident tayo na God answers according to His will. Ayan, sa Matthew 7, sabi dyan, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Diba? So dapat, kaya nga dito, nililinaw natin, lagi nating pinapaulit-ulit na pinapaliwanag at tinuturo, diba? Na kapag nanalangin ka, make sure na kalooban kasi ng Diyos. Nang sa gayon, makatanggap ka ng answer. Nang sa gayon, hindi ka sumama ang loob. Nang sa gayon, hindi ka magtampo sa Diyos. Na kapag nanalangin ka, hindi ka sinagot. Kasi naman, hindi ka looban ng Diyos. Di ba yung pinag-pray mo? Di ba? Nag-pray ka ng God's will, may asawa yung hiniling mo. Di ba? O kaya naman, nag-pray ka ng God's will, pero may partner na pala. Magtatampo ka lang later on. Bakit? Kasi hindi sasagutin ni Lord yon. Nagpe-pray ka, mapahamak yung yung kapitbahay mo, magtatampo ka talaga. Mapapahiya ka lang kasi hindi talaga sasagutin ni Lord yun. 'Di ba? Bakit? Kasi hindi niya kalooban na may mag-perish na tao. Naintindihan? 'Di ba? Minsan may mga kasalanan kasi ang tao kaya nagpe-perish sila, pero hindi yun kalooban ng Diyos. Ang kalooban pa rin ng Diyos iligtas ang tao at mas marami siyang makasama sa kaharian niya. Naintindihan? Amen? Ayan. Kaya naman, kapag nananalangin tayo, according kasi sa kalooban ng Diyos. Sabihin nga natin sa katabi natin, sa kalooban kasi ng Diyos. Di ba? Halimbawa, yung mga kaligtasan, mga kagalingan. Kaya nga ako nalungkot ako, di ba? Kasi, ayun, may mga nakausap ako na Christian. Pero hindi pala, yung parang naging thankful ako, hindi naman sa, para ma-feel na superior ka. Kundi parang naisip mo na, you are blessed kasi narinig mo yung tama na katuruan regarding doon. Na yung kalooban ng Diyos, yung healing, kalooban talaga yan ni Lord. Kaya naman dapat tanggapin mo yan. Tapos yun nga, yung sakit at karamdaman, galing talaga yan sa demonyo, kaya nire-rebuke yan. Hindi mo sasabihin na siguro testing to ng Panginoon sa akin, o kaya naman siguro si Lord yung nagbigay nito sa akin, di ba? Para nang sa gayon, yung parang hindi natin akusahan ng Diyos sa bagay na hindi niya ginawa. Naintindihan? And most of the time, maraming mga tao, kaya nga na dapat talaga ma-inform sila. Ito ang kalooban ng Diyos. Pag nabasa niyo yung Acts, di ba? Binabasa doon, nakalagay doon na si Jesus, kung saan siya pumunta, ginagawa ang kalooban ng Diyos. Nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo. Kaya di ba, kapag ito naging settled to sa puso natin at sa buhay natin, kapag nanalangin ka, ay talagang 100%. Di ba? Answered prayer. Okay? And then sabi nga, God answers all prayers, sometimes with yes, sometimes no, and sometimes wait. Di ba? And yan ang sagot ng Panginoon. Yes, no, tsaka wait. And alam naman natin, di ba, kung ano yung rason, kung bakit yes, kung bakit no, tsaka kung bakit wait. Pero ang kagandahan doon, ang good news doon, may sagot si Lord. So hindi ka nagsasalita lang sa hangin, may sagot si Lord. No, kasi makakasama sa'yo. Wait, kasi pine-prepare kita, hinahanda kita dyan. Yes, kasi ito na, oras na. Amen? Amen. Okay? And then also, sabi nga dyan, His answers are always based on what's best for us, not just what we want. Di ba? Kaya madalas, for example, yun nga yung
quotation, di ba, na sumikat, na kadalasan, dinidestroy ni Lord yung plano natin kapag nakita niya na yung plano natin, i-destroy tayo. Di ba? There are times ganon. Kaya nga, kapag may mga ganong pagkakataon, wag yung, alam niyo yon, yung talagang magtanong kayo kay Lord. Yung saliksikin niyo yung salita ng Diyos and at the same time, yun nga, mas kilalanin niyo siya. Okay? Para nang sa gayon, yung hindi tayo nagtatampo o sumasama ang loob kasi kilala natin si Lord. Diba? Naalala ko nga yun, yung parang kwento ni Peter Tanchi na nakaraan. Kasi naimbitahan siya na mag-speak doon sa Malaysia. Then ang tinapik niya is yung disciple your family. Tapos nakwento niya doon na, yun nga, parang nagpapastor siya that time, silang mag-asawa. Then parang umuwi siya ng bahay galing sa gawain. Then parang all of a sudden, nalaman niya na yung anak niya ni-rape ng 7 lalaki. Parang ganon. 7 lalaki ba? And basta maraming lalaki. And syempre, naramdaman ni Peter Tanchinon is gusto niyang magalit. Gusto niyang, parang patayin din yung mga taong gumawa nun kay Joy. Diba? Yun sa anak niya. Pero parang dahil nga kilala niya si Lord, dahil naririnig niya rin yung boses ni Lord, dahil familiar siya sa Word of God, sa lahat ng mga naramdaman niya, biglang may still small voice siyang narinig. Ang sabi lang, trust me. Diba? And after noon, parang to make the long story short, oo, may mga trauma, merong mga magagandang hindi nangyari. Siyempre, yung emotion na kailangan i-heal. Pero yun nga, to make the long story short, fast forward, si Joy, yung anak niya, naging speaker na ngayon. Diba? Tapos naging author na ng book kung saan tinutulungan niya yung mga babae na naka-experience ng ganong kumbaga insidente or pang-aabuso o rape, 'di ba? And yun nga after noon, nakapag-asawa pa rin, 'di ba si Joy, tapos nagkaroon siya ng hindi ko alam kung 5 anak or 6, 'di ba? Yung anak nga ni Peter Tanchi, 'di ba? Na yun nga ang sinasabi doon, yung kinakailangan malaman natin, oo nga, ano nga bang purpose ng Lord dito? Anong sagot niya? Diba? And tatandaan natin, laging si Lord, He knows, yung best para sa atin. Naintindihan? Amen? Kaya minsan, may mga nakakaranas sa atin na parang no. Diba? Pero alam natin, diba? Na all things work together for good to those who love the Lord and called according to His purpose. Then next naman, kaya sabi ni Tim Keller, God will only give you what you would have asked for if you knew everything He knows. Diba? Ibig sabihin nito, kapag kalooban mo nga, kapag alam mo yung kalooban ng Diyos, yan, ipagkakaloob niya sa'yo, yung pinagpe-pray mo. Okay? So, 5, confidence in the power of prayer. Ayan. Sabi nyo nga, power. Prayer. Ayan. So, dapat mayroon kang confidence, diba, sa power ng pananalangin. Sabi nga ng James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Ayan. So, kakarinig lang natin yung fervent, di ba, kay Pastora Mer. Ayan. So, ngayon, ang sinasabi dyan naman, na kinakailangan magkaroon tayo ng kumpiyansa na ang pananalangin, powerful siya. Di ba? Kasi kapag meron tayong kumpiyansa o tiwala sa pananalangin, di ba, mananalangin talaga tayo. Di ba? The reason why maraming mga tao nag-give up na sa prayer, kasi nga, di ba, akala nila walang nangyayari sa prayer nila. Di ba? Maraming mga tao hindi nagpe-prayer circle, prayer meeting, kasi akala nila wala-wala lang yung mga prayer nila. Pero alam niyo ang solusyon diyan sa ganyang sickness, sa ganyang, yung alam niyo yon, yung parang abnormality o forgetfulness, yung mag-record tayo ng mga answered prayer natin. Kasi kapag nagre-record tayo ng mga answered prayer natin, yun ang palatandaan, di ba? Na, ay, sumasagot pala si Lord sa prayer. Kaya nga, yan ang naging inspirasyon ko dyan, si Pastora Det. Kasi nung siya ay, parang naburol kasi dun sa TH, meron dun diary niya na, kumbaga nilabas ng kanyang pamilya. Ako, itong usi. Ayan, binuklat ko yun. Tapos yun nga, nabasa ko na yung mga answered prayer niya, nire-record niya doon. Kaya ang ending, ako tuloy, bless na bless ako doon sa diary na yon na hindi alam ni Pastora. Nabasa ko na. Di ba? Kumbaga parang,
Ano ba? Alam niya nga ba? O ano? Another topic na yun. Yan, kung alam ng mga nasa langit ang nangyayari dito. Ayan, so, kaya yan, ang sinasabi dyan, kailangan magkaroon tayo ng kumpiyansa sa pananalangin. And sabi nga, prayer changes things, not because we are powerful, but because God is powerful. May kumpiyansa ka sa pananalangin kasi alam mo na yung Diyos na pinapanalanginan mo ay makapangyarihan. Sabi nga, don't underestimate what God can do through one sincere prayer. Lalong-lalo na sincere, talaga niyan, powerful. Binabasa ko yung book ni Jensen Franklin na You Can Do It. Isa sa mga requirements daw ng parang ng Diyos para i-grant niya yung request mo is yung passion. Yung gaano ka ka-passionate. O parang fervent din, di ba? Kung gaano ka ka-passionate dun sa pinapanalangin mong yon. Pag nakita kasi ng Panginoon na sincere ka sa pinapanalangin mong yon, dun na. Dun niya na talagang sasagutin yung prayer mo. Di ba? And there are times, hindi naman yung parang pinagtitripan ka ng Diyos na, sige pa. There are times kasi, di ba, pag nabasa nyo naman yung Daniel, meron talagang mga hindering spirits. Kaya naman, kung ikaw yung tao o klase ng tao na ang daling sumuko, ay hindi ka para doon. Kaya yung mga tao talaga na hindi sumusuko agad-agad, yung hindi talaga tumitigil, di ba? Yung hindi bibigyan ng pahinga ang Diyos, kundi nananalangin palagi, sila yung madalas nakakatanggap ng answer sa prayer. Amen? Amen. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang susuko. Di ba? Dapat sincere ka. Hindi yung parang kunwari, sino sa inyo pinapanalangin nyo yung kuya nyo? Kunwari, Lord, pinapanalangin ko sa'yo si kuya. Iligtas mo nga siya. Pero kung ayaw mo, di wag. Yung parang, ganun ba kayo mag-pray? Diba? Pero kung ang tigas talaga ng ulo niya, sige, wag na lang si Tito na lang. Diba? Ganun ba kayo mag-pray? Di ba kapag kunwari, mahal nyo sa buhay, Lord, parang awa mo na. Di ba? Yung talagang at the top of your voice, di ba? Talaga ipapanalangin mo yung mahal mo sa buhay, mahal mo yun eh. Di ba? Kaya alam niya, pagka nakikita ng Diyos, di ba, na sincere tayo sa pananalangin natin, dun na. Di ba? Kaya tingnan niyo itong mga sample na to. Sabi ng Bible, si Elijah ay parehas lang din daw natin na tao. Common daw na tao siya. Pero grabe, di ba? Ang Elijah, napaka-elemental. Elemental. Ang kanyang mga sagot sa prayer, di ba? Umuulan, tumitigil ang ulan, umuulan ng apoy, di ba? Ay, matindi pa sa sangre. Di ba? Kumbaga parang, elemental yung kayang, pakilusin. Bakit? Dahil sa Diyos. Dahil sincere yung kanyang pananalangin. Di ba? Mababasa nyo na hindi siya sumusuko, talagang nakasubsob siya sa pananalangin hanggat hindi nangyayari yung prayer niya. Di ba? Kaya kung meron tayong gagayahin sa kanya, yan. At si Elijah, di ba? Talagang mabe-bless kayo sa kanya. Bakit? Kasi hindi siya, normal in a sense na tao din siya, pero hindi normal yung attitude na meron siya. To the point na hindi na rin tuloy naging normal yung paglisan niya dito sa mundo. Aba, special. May sumundong chariots of fire. Di ba? Kasi nga, ganun siya manalangin. Di ba? Sino sa inyo gusto niyo maging special kayo? Meron kayong, e-bike of fire. Di ba? Pag sinundo kayo ni Lord. Kasi ganun siya manalangin. Di ba? Kaya dapat ganun tayo manalangin, yung tiwala natin sa Diyos, todo. Di ba? Lubos-lubos. Amen? Di ba? Yung tipong hindi ka nagdududa. 1,000, bibigyan ba talaga ako ni Lord? Kaya. Di ba? Kaya today. Di ba? Yung mga pagdududang ganon, huwag ka magduda. Di ba? Oo, yung ikaw, minsan nagkukulang ka, yung pamilya mo, o kaya naman yung, minsan, pero ang Diyos, di ba, walang imposible sa Kanya. Naintindihan? Kaya tingnan niyo tong si Joshua. Ito din si Joshua, ganun din. Talaga namang elementally. Di ba? Very elementally ang kanyang prayer. Di ba? Bakit? The sun stood still.
sa kanyang pananalangin, di ba? Isipin niyo maigi, kaya nga may mga naglabas ng vlog na yan, na yung sun stood still ba na nangyari kay Joshua fictional or totoong pangyayari. And according sa study nila, talagang totoo daw na nangyari kasi may nagkulang na na mga araw nung kinalculate nila. Ibig sabihin, sumobra kasi yung araw kung kay Joshua. Di ba? Humaba yung oras, yung panahon. Kaya naman nag-adjust nung binilang nila. Isipin nyo yun. Di ba? Kaya dapat tayo rin, di ba? Ma-encourage tayo, di ba? Talaga namang ma-comfort tayo na kapag nanalangin ka ng sincere, ay talaga naman, di ba? Gagalaw ang dapat gumalaw. Tapos, pansinin nyo pa, tayo mismo, di ba, sinasabihan tayo ng Panginoon, ito pa nga sinabi niya, kapag nanalangin tayo, kapag magkaroon nga lang daw tayo ng singliit ng buto ng mustasa na pananampalataya, ano sabi niya? Kaya daw nating gumalaw ng bundok. Amen? Di ba? Hindi naman syempre literal na bundok kasi magkakandagulo na yung earth kung, alam ba, sasabihin natin, ikaw makiling ka, lumipat ka. Sasabihin ni Jess, ikaw, di ba? Ang gulo-gulo na kung ganon. Ibig sabihin ng verse na yan, sa panahon natin ngayon, yung mga bundok ng problema natin, yung mga bundok ng mga suliranin, kapag meron tayong pananampalataya, kaya natin sabihin dyan, ikaw lumipat ka. Diba? Tumapon ka doon sa dagat. Naintindihan? Pero ito ang paglilinaw dyan ni E.M. Bounds. Ang pangalan pala ni E.M. Bounds, Edward McKendry Bounds. Diba? Ang sabi niya, only God can move mountains, but faith and prayer can move God. Amen? And kapag nagalaw mo ang Diyos, kapag na-move mo kasi yung heart ni Lord, siya na yung mag-move ng mga mountains mo. Amen? Kaya di ba minsan tayo, ang ginagawa nga natin, minsan hindi tayo nananalangin eh. Ang ginagawa lang natin, sinasamba natin ng Diyos kung sino siya. Tapos kapag na-move na yung heart ni Lord, at nakita niyang grabe itong anak ko talagang hinaharana ako, kinakantahan ako, sinasamba ko. Kaya minsan, may term tayo na hindi natin hinihiling pero binigay niya. 'Di ba? Kasi to the point na na-move na yung heart ni Lord, na-move na si Lord, 'di ba? Yung mga kailangang i-move sa buhay mo, i-move niya na rin. Naintindihan? Amen? Kaya ang dapat lagi mong aspiration at desire, yung ma-move mo yung heart ni Lord. Di ba? Dapat hindi ka pumunta sa prayer meeting na to na wala lang. Dapat mamaya kapag nanalangin ka, mamumove mo talaga yung heart ni Lord. Di ba? The reason why minsan wala talagang nangyayari in our life, kasi yun nga, yung mukha mo rin, hindi mo rin namumove. Hindi yung yung salita mo, yung bibig mo, di ba? Yung parang, kaya nga sabi nga si Mark Hankins ba nagsabi noon, yung parang wag ka daw mag-expect na mag-move yung mountains mo kung yung bibig mo, hindi mo rin minumove. Diba? Sa pananalangin, tsaka sa pagtatangs. Kailangan i-move mo yan, yung bunganga na yan. Diba? Para nang sa gayon, ma-move din. Yung mga kailangang ma-move. Amen! Amen. Okay? And then pang-anim pala, confidence that the Holy Spirit helps us to pray or pray. Sabi ng Romans 8:26, the Spirit helps us in our weakness. The Spirit Himself intercedes for us. So, paano tayo magiging confident sa prayer po natin? Kailangan alalahanin natin na may katulong tayo. May tumutulong sa atin sa pagpe-pray natin. Minsan, hindi mo alam kung ano yung mga ipagpe-pray, pero when you, kumbaga parang, when God reminds you, di ba, na si Lord, hindi ka nag-iisa, si Lord tinutulungan ka niya, ayun, magkakaroon ka talaga ng confidence sa pananalangin. Okay? Kasi nga, si Holy Spirit, nagpe-pray siya in behalf of you, di ba? And sabi nga, have you ever been so overwhelmed that you didn't know what to say in prayer? Alam ko, nakaranas tayo ng ganyan. Yung parang hindi mo malaman o masabi kung ano yung mga gusto mong sabihin. Ang good news, di ba, si Holy Spirit, alam niya kung ano yung ipagpe-pray. Kaya nga, ang encouragement natin dyan, pag hindi mo alam ipagpe-pray mo, magtangs ka ng magtangs. Di ba? Yung parang wag mong hahayaan na walang mangyayari. Magtangs ka ng magtangs. Kasi sa pamamagitan nun, si Holy Spirit, nagpe-pray siya sa'yo. Di ba? And sabi nga, the Holy Spirit steps in, He prays for you even when your words fail. Di ba? Kaya napaka-beneficial para sa atin ang pagtatangs talaga. Kaya wag niyong isang tabi.
wag natin kalimutan yung mga pagtatangs. Kung yung ibang mga churches, kinakalimutan na yon, yung mga ibang Kristiyano, di ba? Sinasabi, tumigil na yon. Pero tayo, naniniwala tayo sa power ng pagtatangs, di ba? Kasi the Holy Spirit is praying for us kapag ginagawa natin yon. And then number 7, confidence in God's unchanging faithfulness. Ito maganda. Bakit ka daw magiging confident sa pananalangin? 'Di ba? Kasi bakit? Si Lord hindi rin nagbabago yung katapatan niya. Sabi ng Lamentations 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed. Great is your faithfulness. 'Di ba? Paano malalaman halimbawa ni Gab o kaya naman ni John Rex na kaya ni Lord na sagutin siya when it comes sa academic year this year o school year? 'Di ba? Na maitataguyod siya. Kapag naalala niya na tinaguyod nga ako last year eh. 'Di ba? In-answer nga ni Lord yung prayer ko last year eh. 'Di ba? Ganon din ngayon. 'Di ba? Kasi si Lord unchanging yung faithfulness niya. Tapat siya kahapon, tapat pa rin siya ngayon. Tapat pa rin siya bukas. Tapat siya sa 2026, 2027, and so on and so forth. Amen? Amen. Kaya sabi nga, God doesn't change His love, mercy, and power, di ba, are the same yesterday, today, and forever. Tayo lang ang nagbabago. Disposition lang natin, attitude lang natin ang nagbabago. Pero si Lord, kahit kailan, hindi. Di ba? Yung mukha mo nagbabago, di ba? Yung itsura mo nagbabago, yung mga tao sa paligid nagbabago, pero si Lord, hindi. Amen? And sabi, if He answered before, He can do it again. And again, and again. Di ba? So kung nanalangin ka at sinagot kahapon, ganun pa rin ngayon. Kaya nga, natutuwa talaga ako sa testimony ni George Mueller. Kasi alam niyo kung bakit? Yun nga, di ba, may isang insidente. Kasi siya ay, parang nag-ampon ng maraming mga kabataan. Tapos may isang pagkakataon, wala nang maalmusal yung mga bata. Ngayon, pinahandaan lang niya yung mga lalagyan, yung mga kainan, pero hindi niya talaga alam saan kukuha ng pagkain. Pero nilid niya lang yung mga bata, nanalangin lang sila. Sinabi niya, manalangin tayo ngayon. Then maya-maya may kumatok, di ba, na baker. Di ba? At parang sabi niya, hindi daw siya mapakali hanggat hindi niya maibigay yung mga tinapay na yon. Di ba? Tapos yun, edi pinasok. Maya-maya may kumatok din. Di ba? May nasiraan kasi na yung parang nagde-deliver ng gatas. Tapos ang nangyari, binigay na lang din yung gatas na yon kaysa daw masira. 'Di ba? Kaya that day nakakain sila yung mga niya. Kumbaga tapos siya nga yung record, yung God's General na may record na walang hiningan kahit sino. 'Di ba? Hindi siya nagpa-sponsor, hindi siya nagpa-donation, 'di ba? Talagang laging sa Diyos lang siya umaasa, sa Diyos lang siya humihingi. Kaya naman ang nangyari, 'di ba? Pinakita ng Diyos kung paano siyang nag-provide kay George Mueller. Tapos ito pa ang nangyari. Dahil nga, yung parang nire-record palagi, yung answered prayer, 50,000, di ba, ang na-record nila, documented answers to prayer. Di ba? Diyan nyo sabihin na si Lord hindi siya nagsasagot ng panalangin. Kung siya mismo, di ba, nagsasabi na, ako nga, 50,000, di ba, yun na-document. Paano yung mga undocumented pa, di ba, na answer sa prayer? Then, bakit? Why? Because he believed that prayer is powerful and God is faithful. Amen? Yan lang dalawa ang isipin mo. Yan lang dalawa ang lagi mong alalahanin. Di ba? Talagang mananalangin ka. Na prayer is powerful, God is faithful, kaya mananalangin ako. Amen? Amen. Okay? So, yan yung gusto kong malaman ninyo sa gabing ito. Pero syempre, hindi natatapos doon. Ngayon, ano naman yung mga confidence killers in prayer? Siyempre, iwawarningan natin ang bawat isa para maiwasan natin. Ano nga ba yung nagdahilan? Bakit kung minsan, hindi confident yung isang tao sa pananalangin niya? Bakit? Halimbawa, nananalangin naman siya, pero mismong siya, may, doubt siya sa sarili niya. Okay, so, isa-isahin natin. Number 1, unconfessed sin. Yan. The reason why ba't hindi nagiging confident ang tao, kasi may hindi pa sinasabing kasalanan. Okay? Sabi kasi ng Psalm 66:18, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Di ba? Sabi nga, ang ongoing, unrepented sin breaks our fellowship with God.
Kaya alam nyo, sa 10 years din ng pagpapastor ko, magi-11 na, tapos sa 18 years ko na kay Lord, naranasan ko din yan. Tapos nakakita ko ng maraming mga tao. The reason why hindi sila kampante na makipag-usap sa Diyos, hindi sila madalas nananalangin, o kaya naman pinuputol nila yung pananalangin nila kay Lord, kasi minsan may ganyan. And minsan nakakalungkot kasi mas pinipili pa yung kasalanan kesa maibalik yung relasyon at komunikasyon sa Diyos. Pero tayo na nakakarinig nito, kayo mga nasa GMIT, kung nakikinig kayo, di ba? Dapat ang isuko natin ay yung kasalanan. Kesa naman ang mawala sa atin is yung constant fellowship natin sa Panginoon. Sabi nga, it creates a wall between us and His presence. Not because God has left, but because we've turned away. Kaya ang confidence killer, hidden sin leads to guilt, shame, and distance from God. Tama naman, di ba? Pag may kasalanan ka, may nagawa kang kalokohan, tapos hindi mo nasabi sa Diyos, di ba? Alangan ka. Naaalangan ka tuloy magsalita. Di ba? Naaalangan ka mag-pray. Di ba? Minsan, kunwari, may nagawa ka, nasuntok mo yung kapatid mo. Di ba? Sasabihin mo, baby, opening prayer ka? Ayoko po, si Jess na lang po. Di ba? Kasi hindi mo pa nahihingi ng sorry kay Lord na may nagawa kang mali kanina. Di ba? Kaya yun yung isa sa mga confidence killer. Di ba? Kaya ang sinasabi ng Panginoon, dapat i-confess natin yung mga kasalanan natin. Pero di ba, sabi ko nga sa OBS kahapon, if we confess our sins, di ba, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pangalawa, doubt and unbelief. Ayan ay confidence killer din. Sabi ng James 1:6-7, but when you ask, you must believe and not doubt. That person should not expect to receive anything from the Lord. Kapag nagdududa kasi tayo, nahadlangan. Yung pagkilos ni Lord, nahadlangan yung mga answer sa prayer. Diba? Sabi nga, doubt doesn't mean asking honest questions. It means refusing to trust God's character or promises. May kasunod to. Tingnan nyo. Sabi, persistent unbelief leads to spiritual instability. Kasi ito paglilinaw to. Kasi di ba may naturo ako about dyan na hindi naman kasalanan totally yung doubt. Pero nagiging hindrance siya sa prayer mo kapag persistent ka ng may unbelief. Persistent ka ng may doubt. Di ba? Na, Lord, papagalingin mo pa ba ako? Lord, ibibless mo pa ba ako? Lord, aasenso pa ba ako? Lagi na lang pinagdududahan mo ang Diyos. So, confidence killer yan. Sabi nga, doubt poisons faith and weakens our expectations in prayer. Di ba? Kahit mag-prayer partner pa kayo dyan, kung halimbawa yung prayer partner mo, walang believe sa'yo, hindi naniniwala sa prayer mo, hindi naniniwala sa Diyos, ay baliwala. Di ba? Kaya kailangan, maniwala ka. Okay? Sabi mo sa katabi mo, maniwala ka. And then, pangatlo, condemnation and guilt. Yan. Pero sabi nga ng Romans 8:1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Killer din ng confidence, yung kapag may spirit ng condemnation tsaka guilt. Yung parang may nagawa ka, tas kinokondem mo na yung sarili mo. Sabi, sometimes we don't pray confidently because we feel unworthy and ashamed. Yan. And ashamed. Sabi, but guilt that keeps us from God is not from God. It's from the enemy. Lalong-lalo na nga daw kung halimbawa, kinonfess mo na kay Lord, hiningi mo na ng tawad kay Lord, pero binabalik pa rin ng demonyo, ayan, diyan ka na mag-rebuke. Diyan mo na sabihin na, in Christ, I am a new creature. The old has gone, the new has come. Diyan ka na mag-quote ng mga verses like, yung sin, yung kasalanan natin, hinihiwalay na sa atin. As far as the east is from the west. Diba? And yun nga, yung Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya isa sa confidence killer is yung believing lies about your worth in Christ will keep you from praying boldly. Kaya dito, sabi mo nga sa katabi mo, wag mo i-down ang sarili mo. Wag mo i-condemn yung sarili mo. Diba may reels na nag-viral din, nag-trending din, yung tungkol sa, how can you, yung parang treat the Lord's name in vain? Paano mo daw na yung pangalan ng Panginoon sa walang, kabuluhan? Kapag daw yung I am na salita, di ba pangalan yun ni Lord, I am,
ay nilalapastangan mo. Kaya for example, sinabi mo sa sarili mo, I am weak. 'Di ba? I am poor. 'Di ba? So para mong hinahamak yung I am. 'Di ba? Kaya nga kapag kinakamusta ka, 'di ba? Kamusta ka, Phoebe? Kamusta ka, Jess? Ang dapat sabihin nyo, yung nakaka-bless doon sa I am kay Lord. I am blessed. I am strong. I am beautiful. 'Di ba? I am highly favored. 'Di ba? Ganun dapat. Huwag mong ida-down. 'Di ba? Kasi hindi yan bagay sa pangalang I am. Kasi pangalan ng Diyos yon. Naintindihan? Kaya kapag hinahamak mo yan, pag dinadown mo yan, para mo na rin dinadown. Isipin nyo maigi. Hawak nyo, taglay nyo yung image ng Diyos. Tapos kukutyain nyo lang. 'Di ba? Kaya dapat po, paltan natin yung mga confession natin. Amen! Diba? I am powerful. I am anointed. I am blessed. I am rich. I am prosperous. I am effective. In Jesus' name. Ganon dapat. Diba? So kung nakakarinig ka ng mga negative sa iba, ay wag mong i-entertain yon. Kailangan, yan, i-bless mo ang sarili mo. Okay, next naman, number 4, disobedience and rebellion. Ayan, confidence killer din yan. Diba? Sa Proverbs 28:9 kasi, 28:9, if anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. Kaya when we knowingly live in rebellion against God's word, it affects the effectiveness of our prayers. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na duality. Yung dual life or double life or yung hypocrisy. Yung parang alam mo na parang hindi ka ganyan, 'di ba? Na iba ka sa bahay, tapos mananalangin ka, ayan, confidence killer yan. Kaya ang encouragement ng Bible sa atin, be genuine, be authentic, be real. Diba? Kung ano ka sa harapan ng Diyos, ganun din sa bahay, ganun din sa school. Diba? Kasi para maiwasan. Tsaka yun nga, yung wag tayong susuway talaga sa Panginoon. Wag tayong magre-rebelde. Sabi nga, a disobedient heart cannot pray with spiritual authority or confidence. Kaya for example, nag-review ka ng demonyo, hindi ka tuloy makapag-review kasi parang sa sarili mo, ako nga rin di ba? Jesus name. Parang hindi ka confident na lalayas yung masamang spirito. Kasi alam mo sa sarili mo that you are under, di ba? Parang rebellion, di ba? And kumbaga disobedience. Meron kang hindi sinusunod. Kaya yung talaga, yung sitwasyon ni Jonah, napaka-miserable talaga. Gawang hindi niya talaga ma-exercise yung kanyang prophetic gifts. 'Di ba? Yung gift sa kanya ng Panginoon kasi nasa rebellion siya, nasa pagtalikod. Kaya ganun din, kaya nga sa NHA may kinukwento sila kasi yung pamangkin ni Pastor JM, si Lian, nakakakita siya ng mga parang sa spirit realm. Tapos nung nakaraan daw na nag-worship explosion sila, yung dalawang bata doon, nakikita niya, merong yung ahas daw, nakapulupot. Tapos, kaya daw gumaganon daw sa physical realm. Tapos, nagugulat yung pamangkin ni JM. Kasi, pagka natanggal yung ahas, parang sumisibol ulit, nagkakaroon daw ulit. Kaya doon daw nila kumbaga parang napansin o na-realize na may mga Kristiyanong ganon, na parang, bakit ganito to? Bakit ganyan? Yung hindi mo maipaliwanag. Kasi yun nga, merong kasing bumibihag sa kanila. Yung parang for example, yung parang cases na, ba't ganito? Nag-worship explosion naman kami, ba't hindi siya nagganto? Hindi siya naging ganyan, hindi na bago. Kasi may mga ganon, na kailangan talaga, yung parang i-deal talaga, ibabad sa prayer para mawala yung ganon. Diba? Kaya parang doon na isip nila na kaya pala may mga nangyayaring ganon. Kasi may mga ganong spirit, diba? Kaya yun, kung halimbawang ang isang tao kasi, may parang kunwari, in-open siyang door sa kaaway. Merong legal right yung kaaway na yon to torment him or her. Kaya dapat, i-close natin yung yung mga open doors na yon. Diba? Like for example, yun nga, yung pornography, yung mga unforgiveness, yung mga bitterness. Kaya minsan may mga tormenting spirit na nararanasan ng isang tao kasi kailangan mong kalagan yung sarili mo doon sa bagay na yon.
Okay, kaya yan yung medyo maano siya, kumbaga parang spiritual realm siya na usapin, pero yun nga parang sa lahat ng mga parang may mga ganon, disobedience, ang hirap talaga. Kaya minsan parang kayo din napapa-question kayo, bakit ganon lagi naman naming tinatabihan, lagi naman naming pinapalo up, lagi naman naming inaano, di ba? Parang balik pa rin ang balik sa ganon kasi meron silang dapat i-deal sa Panginoon. And there are times, kagaya dyan, may mga prayer request dyan na parang deliverance sa games, deliverance sa kumbaga parang basta sa mga bisyo, sa mga addiction. Pero hindi nagkulang ang Panginoon, di ba, sa paalala dyan na there are times pag hindi siya gumana, hindi umalis, ibig sabihin hindi siya something na ire-rebuke. Something dapat siya na i-discipline. Kaya kailangan yung kaya nga hindi ko lang na idagdag doon sa sinasabi ni Ate Mer sa OPM, di ba yung parang tinapik din doon yung pagka-cast out. Ang pinakamalinaw pala na doktrina tungkol dyan, hanggat hindi mo natatalo yung flesh mo, yung sarili mo, hindi mo rin matatalo yung demonyo. Again, inuulit ko hanggat hindi mo natatalo yung sarili mo, yung flesh mo, wala ka ring magiging kapangyarihan na para palayasin yung demonyo. Kasi yung sarili mo nga, hindi mo ma-disiplina, hindi mo ma-bind yung sarili mo. Diba? Paano mong i-bind yung demonyo? Diba? Kaya, parang, kaya ang sinasabi ni Robert Slardon dyan, yung parang use your, parang self-will, yung power ng self-will. Diba? Para tanggihan ang lahat ng mga alok ng demonyo. Diba? Basta parang kunwari, mag-session tayo tungkol sa ganyan. May tinatawag kasi ng mga legal right na ganyan. Tapos mabe-break yun kapag yung mismong tao ay nakapag-decide na. Diba? Mawawalan na ng kapangyarihan, ng hawak ang demonyo sa kanya. Diba? Kaya yan yung something na hindi kasi mapakialaman ng Diyos. Okay? At ng demonyo, yung will, yung kalooban mo. Diba? Yung iyong puso. Kaya dapat yan ay isinusuko dun sa tama. Diba? At yun nga yung Diyos. Amen! Amen. Naintindihan natin? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sunod ng sunod kay Lord. Isa pa. Sunod ng sunod kay Lord. Okay? And the next naman, number 5, unforgiveness. Ayan. So, confidence killer din yan. Sabi ng Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them. Diba? Kaya dapat ang Kristiyano, mabilis, madaling magpatawad. Kasi tayo rin ang nagbe-benefit. Okay? Sabi nga, unforgiveness blocks our relationship with God and hardens our hearts. Ito yung malungkot. Pag sinasanay mo yung sarili mo na hindi magpatawad, nagkakakalyo yung puso mo. To the point na wala ka nang maramdaman, di ba? Kahit sino yung mahalin ka, isnabin ka, gawan ka ng positive, gawan ka ng negative, wala ka maramdaman. Kasi pinapractice mo na, nakaugalian mo na. Okay? Pero sabi nga, God won't answer the prayers of a heart that is full of bitterness. Sabi nyo nga, mapagpatawad ako in Jesus' name. Di ba? Pinapatawad ko ang mga tao in Jesus' name. Yan. Okay? And, di ba, pag sinabi nyo, say it with faith. Say it with power. Di ba? Mapagpatawad ako in Jesus' name. In Jesus' name. Ganon. Di ba? And confidence killer. Sabi nga, holding on to offense, make our hearts cold and our prayers dry. Di ba? Kakalungkot. Yung puso, malamig, tapos yung prayer, dry. Diba? Kaya ang unforgiveness, walang lugar sa Kristiyano. Pang-anim, self-reliance instead of God-reliance. Sino sa inyo dito, malakas ang kumpiyansa sa sarili? Ayun naman dapat ang walain nyo. Diba? Kasi okay naman ng mga self-confidence, pero kapag sumobra, na to the point na bago ka manalangin, yung dapat emergency na, yung bago ka tumawag sa Diyos, yung dapat nasa critical ka ng condition, mali yun. Maraming mga ganong Kristiyano, maraming mga ganong tao, tatawag lang sila sa Diyos kapag emergency na. Mga estudyante, tatawag lang sila sa Diyos kapag may line of 6 na sila. Diba? Tatawag lang sila sa Diyos kapag hindi na nila alam yung isasagot sa susunod na enumeration o definition o description. Diba? Tatawag lang sila sa Diyos, last resort na. Pero hindi. Dapat po tayo tumatawag sa Diyos, una pa lang. Alis ka ng bahay, tawag ka sa Diyos. Mag-exam ka, tawag ka sa Diyos. Mag-interview ka, tawag ka sa Diyos. Amen? Amen. Okay? And sabi nga, pride and self-sufficiency
block the flow of grace and power in prayer. Kasi sino sa inyo may ugaling ganon? Yung lalagyan na lang yung timba kapag wala na. 'Di ba? Pero laging sinasabi ng mga nanay natin, punuin mo ang timba, 'di ba? Nang sa gayon, o kaya pati yung drum, nang sa gayon pagka nagloko ang Maynilad, 'di ba? May tubig ka pa rin. Tayo, 'di ba? Talaga naman. Okay? Sasairin talaga ang timba at ang drum. 'Di ba? Tapos kapag nawala ang Maynilad, hindi na alam kung ano gagawin. 'Di ba? Sabi nga, dapat i-refill natin. Kailangan ang espiritu natin, pananampalataya natin, nag-overflow. Para nang sa gayon, pag may nanghingi, may nanghiram, meron ka pa din. Amen? Amen. Di ba? Dapat overflowing ka. Yan ang kiniklaim natin. Ngayong 11th year natin, overflowing. Di ba? Sobra-sobra. Ang daming dagdag. Amen? Amen. Okay? And then yan nga, wag sana tayong maging mayabang. And diba? When we try to control everything ourselves and only pray as a last resort, we demonstrate that our trust is in us, not in God. Okay, number 7, distraction and lack of focus. Luke 10:41-42, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but only one thing is necessary. Diba? So, ang sample nga niyan ay yung si Martha, na lagi din natin sa atin pinapaalala, di ba? Na kapag nananalangin tayo pero aligaga tayo, nawawala rin yung confidence natin. Sabi, the busyness of life, stress, and endless distractions weaken our prayer life. Yan nga ang rason, di ba? Bakit tinuturo sa atin, dapat daw umaga pa lang, nagde-devotion na tayo. Kasi bakit? Pag nag-devotion ka daw ng alas 8, alas 9, just bili ka suka. Babasahin mo pa lang yung Psalms, just bili ka suka. Di ba? Si Poby, pag nag-devotion ng alas 10, di ba? Dami ng mga kaibigan, ko-contact. Naintindihan? Kaya dapat daw minamanage natin ang ating mga oras. Kailangan hindi daw tayo laging busy, hindi daw tayong parang stress. Kasi when we don't make space for God, we lose confidence in connecting with Him. Di ba? Kasi ang iniisip nating mga tao, kasi mahilig tayo sa grade sa grade sa pag-grade sa sarili natin. Yung parang halimbawa, pag hindi tayo nag-show up sa Diyos itong Monday, kala natin hindi niya tayo i-accept sa Tuesday o sa Wednesday. Di ba? Akala natin para siyang nakapamewang na ganyan. At bakit ngayon ka lang magpapakita ngayong prayer meeting? Hindi mo ako kinausap ng Monday? Ano ka dyan? Di ba? Akala natin ganun si Lord. Pero hindi. Di ba? Kaya naman, sabi, a distracted mind leads to a shallow prayer life. Kaya naman dapat bigyan natin ng time. Bigyan natin ng oras si Lord. Amen? Amen. Okay? So ngayon lang para kumaga bago ako mag-conclusion, ipapaalala ko lang sa inyo ano ba yung mga bagay na hindi ba yung sige. Ano yung mga bagay na kailangan natin ipaglaban sa prayer? Okay? So i-inspire kasi ko doon sa mga IFP, ganyan, tsaka sa mga ginagawa sa ABCI, yung mga prayer of submission. Although, syempre, tinuturo rin naman na dito sa atin, pero yun nga, ano-ano ba yung mga bagay na kailangan nating ilaban sa prayer? Una, yun nga, yung will of God to be done on earth. Matthew 6:10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sabi, intercessory prayer is about aligning heaven with earth. Sabi, we fight against human will, sin, and Satan's agenda, and pray for God's righteous rule to invade lives, cities, and nations. Kaya tayo nananalangin kasi para mangyari yung kalooban ng Diyos, di ba? Dito sa lupa, para lang sa langit. Kaya nga, minsan may mga, parang nakakasakit na term yung mga ganon sila kapag yung naibabalik sa atin yung which is true naman, yung kapag daw talagang, yung halimbawa, nagkakagulo ang bansa, ang dapat daw talagang sisihin yung mga Kristiyano. Diba? Na kailangan, kasi ipanalangin daw natin yung bansa natin. Kailangan magkaroon tayo ng concern sa bansa natin. Hindi natin, yun nga, hinahamak, hindi natin kinikritik, talagang pinapanalangin natin. Kasi, ang sabi pa rin ng, di ba, ng 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name. Hindi siya pertaining sa
mundo. Hindi siya pertaining sa Pilipino lang, kundi if my people, yung mga tao ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, kung mananalangin sila, I will heal their land. 'Di ba? So, ibig sabihin, tayo ang nautusan, 'di ba? Ang naatasan ng Diyos na ipanalangin yan. Kaya sabi nga, pray for godly leaders, justice, revival, and transformation in communities. Kaya nga ang attitude pala ng, for example, intercessors of the Philippines, hindi sila walang pakialam sa mundo, kundi nag-update din sila ng mga balita in order na malaman nila kung ano yung mga dapat na ipag-pray. Kaya nga sinend ko sa YA yung yun nga yung modus na bago ngayon, 'di ba? Yung ipit buhok modus. Yung kapag nagta-travel ka sa pabandang Maynila, ang gagawin naman ng mga masasamang tao na yon, kung mahaba buhok mo, iipitin yung buhok mo. Then kapag nalingat ka lang at inintindi mo yung pag-iipit sa buhok, yung another na kasama, kukunin na yung cellphone, kukunin na yung mga pagmamay-ari, di ba? Di ba, nitong nakaraan lang, San Pedro to Muntinlupa, may ganong kaso. Pero ang modus naman nila yung sauce, di ba? Yung itatapon yung sauce sa damit mo, tapos kapag nilinis mong ganyan, yung isa pala, kukunin na yung phone, di ba? Tapos yung kaya parang sinisend ko rin yun sa inyo for awareness, di ba? Para mag-ingat tayo palagi, magpatakip tayo ng blood ni Jesus. Tapos at the same time, ipag-pray natin yung mga ganon. Di ba? Yung parang prayer natin, yung let the wickedness of the wicked come to an end. Di ba? Yung mawala yung mga ganyan. Okay? And then next naman is yung, tas yun nga, yung sa Senado, yung parang usaping impeachment, yun, dapat pinapanalangin nyo yun. Di ba? Yung, for example, yung mga sinasabi ng Vice President natin na yung bloodbath daw, di ba? Yung dadanak daw ng dugo kapag ganito, ganyan. Nire-rebuke dapat natin yon sa prayer na wag yun mangyari, wag yun maganap. Okay? And then next naman, yun, yung salvation of souls. Ano yung mga dapat na i-content o ipag-pray natin? Yun nga, yung kaligtasan ng mga tao. Sabi, intercession includes crying out for the lost to come to Jesus. Sabi, this is spiritual warfare. Satan blind unbelievers and prayer breaks that blindness. Kaya ang ipagpe-pray natin dito, yan, yung mga family members, friends, nations, and unreached people groups. Then at the same time, syempre, isama na rin natin yung mga, for example, yung mga bago natin ngayon, di ba, yung talagang, yung maliwanagan sila. Halimbawa, yung ni-raise lang na concern ni Ate Mer nung nakaraan, regarding sa ka-LG natin, na nagpaalam na hindi na daw dito mag-church. Parang may iba kong view patungkol doon. Kasi, yung parang, syempre, hindi naman ako sa nag-aano, pero parang iniisip ko rin kasi, ano nang lagay ng mga turo ng mga churches nowadays, na parang, for example, binilad sila dun sa real doctrine, baka minsan, ang lalabas, tayo pa yung mali. Nagigets nyo? Nagigets nyo yung punto. Na, for example, may nakagisna na silang turo. Tapos parang pag pumunta sila dito, biglang, bawal karaoke? Parang bawal makinig ng bini? Parang doon kunwari sa church nila, okay lang yung ganun. Okay lang magkaraoke. Okay lang walang pake. So parang ang lalabas, pag dating nila dito, ang OA natin. Parang kulto. Parang ganun. Kaya, parang dito, kinakailangan, pag-pray din natin, na mawala yung mga blindness na yon, yung mga false teaching, mga false, parang mga kababawan, di ba? Kasi, I believe, lahat ng mga ni-rapture ng Panginoon, like Enoch, like Elijah, di ba? Talagang devoted kay Lord. Hindi siya normal na Kristiyano na casual lang, di ba? So, yun. Parang para sa akin, kunwari, kung ano man yun na ituro sa amin mula noon, wala akong doon. Kumbaga parang most of them, hindi ko talaga itatapon. There are times may mga dapat kang kalimutan o kaya i-unlearn, pero hindi yung mga, yung mga pangmalalim. And then pangatlo, yun nga, the breaking of strongholds. Yan, sabi, strongholds are mindsets, addictions, generational curses, and spiritual blockages. We intercede to break chains over people's minds, hearts, and lives. Kaya sabi nga, fight for someone struggling with pornography, depression, or rebellion. Kasi nga, strongholds yan Lalong-lalo na yung mga minanang kaugalian, yan, mga strongholds yan. Like for example, kung nakagawian na ng pamilyang to, na ganito, ganyan, ayan yung mga binibreak. Okay?
And then pang-apat, healing and restoration. Yan sa James 5:14 to 16. Sabi, God calls us to stand in the gap for those who are physically, emotionally, or spiritually sick. Kaya, halimbawa ngayon, sino yung mga kakilala nyo na kailangan ng prayer regarding sa healing? Pag-pray natin sila. Yan, intercession brings comfort, healing, and restoration. Yan, yan naman, yung sick loved ones, broken marriages, burned out leaders, and grieving families. Yun nga, yung burnout leaders, marami rin tayong dapat ipag-pray na ganyan, di ba? Yung parang, akala mo mga parang feeling nila susuko na sila. Yan. Then panglima, protection from evil and temptation. Matthew 6:13. Sabi, intercession shields people from attacks they may not even see. Yan. Ang kagaya niyan, yung parents, pastors, leaders, and intercessors pray covering over others' lives. Yan. Kaya naman, intercede for your children's future, your church purity, and your youth's faith. Yan. So, yung parang ingatan ng Panginoon. Yung halimbawa ngayon, di ba, magpapasokan na. Kailangan, pinatatag tayo ni Lord ngayong bakasyon, matatag pa rin tayo kahit may pasukan na. Amen? Naintindihan? Amen. Okay, marami tayong natutunan ng mga camp. Yan. So, dapat, ibaon natin yan. And yung latest nga na sinasabi doon, na dapat daw natin ipag-pray sa mga university tsaka sa mga school. Kasi nag-release sila ng mga, pag nag-entrance exam ka dito sa university na to, meron silang survey na pinapasagutan. Yung halimbawa, pabor ka ba na, parang sa same-sex marriage? Pabor ka ba sa pagko-cross-dressing? Pabor ka ba sa, kumbaga parang, yung parang magpalit ng mga color ng buhok, ganyan-ganyan. Tapos kapag may, sa same-sex marriage, nag-disagree ka doon, ika-cancel culture ka nila. Yung parang ibo-boycott ka nila o kaya naman may tendency na hindi ka nila ipasa. So ayan yung mga dapat na ipag-pray natin na matanggal. 'Di ba? Kaya parang sinasabi nga rin nila sa ABCI, hold on na lang tayo, malapit na kasing dumating si Lord. Pero yun, sabi ni Bishop LJ doon, sa PL-Mon ba ganyan? Sabi niya, ako na bahala sa PL-Mon. Papatigil ko yan. Sabi gano'n. Buti na lang, di ba, may Bishop LJ doon. Kasi parang basta may position siya sa PL-Mon eh. Ayan. Okay, next naman, ito yung revival and spiritual awakening. Ayan. Sabi nga kasi, 2 Chronicles 7:14, sabi, intercessory prayer is the foundation of every true revival in history. Sabi, we fight for our churches and nations to return to God with hunger and holiness. Yan dapat nating ipag-pray dyan yung revival in schools, churches, government, and entertainment. Mamaya pag-pray na natin yung di ba, mission natin sa back to school, mission. Then number 7, second to the last, yung justice for the oppressed, yung Isaiah 1:17. Yan, seek justice, encourage the oppressed, defend the cause of the fatherless. Yan, kasi sabi nga, prayer is not passive, it is active warfare for justice. Sabi, intercessors plead for the voiceless, widows, orphans, the persecuted, traffic victims. And for example, yung di ba, yung party list, kaya pala siya binuo para daw magkaroon ng boses yung mga minority o yung mga basta hindi marinig. Pero di ba, tayo naman sa spiritual realm, tayo yung magiging boses ng mga voiceless, yung mga widows, di ba, yung mga biktima, yung mga persecuted sa Panginoon para mag-intervene si Lord sa kanila. Yung mga abuse, yung mga nagugutom, enslaved, and those facing injustice. Yun yung mga ipagpe-pray natin dyan. And last na lang, ito, pag-pray din natin, ilaban natin sa prayer yung strength for the saints. Ayan, sabi nga, we need to uphold our fellow believers who are struggling, tired, or persecuted. Di ba? Yung mga napapagod at persecute. Sabi, intercession becomes spiritual fuel for the weary. Kaya kapag nanalangin tayo, nagiging spiritual fuel para sa mga napapagod. Kaya sabi dyan, pray for missionaries, pastors, believers in hostile nations or discouraged leaders. Amen? Kaya naman, ito lang, ang iiwan ko sa inyo, in order na maging confident talaga sa Diyos at sa pananalangin, ang laging tatandaan, sino ba ang Diyos? Sino ba si Lord sa buhay nyo? Sino ba siya? Yun ang dapat na maunawaan natin. Pag kilala mong merciful siya, very forgiving siya, very loving siya, pag alam mong kampi siya sa'yo at hindi against sa'yo, doon ka magkakaroon ng confidence
sa pananalangin. And pangalawa, kapag kilala mo yung sarili mo. Pag you know your identity in Christ, na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay prayer warrior, di ba? Ikaw ay yung talagang intercessor ng Panginoon, hindi ka talaga susuko sa pananalangin. Kaya ang encouragement natin dyan, be confident in God, tsaka be confident in prayer. Tsaka, ayun nga, ngayon pa lang, kasi sabi ko nga, ang dami ko na agad iniisip ngayon, pero maganda mailagay natin sa prayer lahat-lahat. Dami nating mga kabisihan, dami nating mga gagawin kasi in the future time, di ba? Ito na, kalahati na ng taon, maganda ilagay natin sa prayer. Okay? So, nailakad na ni Ate Sai kanina